Hi guys, mga kanegosyo, kasi sa Familia, magandang araw sa inyo. Meron tayong napakagandang pag-uusapan. Meron akong ipapayo sa inyo na 5 bagay na dapat nating gawin pag tayo sumusweldo. 5 bagay na dapat nating gawin para tayo ay makaipon, para tayo ay yumaman, at Diyos ko po, para sa mga OFW natin, maawa kayo sa sarili nyo, para sa mga pamilya ng mga OFW na nasa, yung pamilya na nandito sa Pilipinas. Tulungan natin ang mga kapatid natin, magulang natin, kapamilya natin na makapag-for good ng mas maaga. The sad truth is, marami tayong mga OFW na kapamilya na hindi alam kung kailan sila mag-for good. Marami akong kaibigan na until now, meron nga akong kaibigan na almost 30 years na yata na nasa ibang bansa, pero hindi pa rin makapag-decide, makapag-for good. Even yung tawag dito, pagbabakasyon nga eh. Marami tayong mga kakakilala, kamag-anak na tumanda na sa ibang bansa. At siguro may mga iba pag nandun talaga yung pamilya, doon na talaga. Pero, sabi nga, there's no place like home. So, ano pang hinihintay ninyo? Ano pang hinihintay natin? Simulan natin ang 5 bagay na dapat nyong gawin kapag kayo sumweldo. 5 bagay na dapat natin gawin para tayo ay makaipon at makapag-for good. Ito po, nangangailangan ng disiplina. Nangangailangan ng disiplina sa sarili natin. Nangangailangan ng disiplina ng mga kamag-anak natin sa ibang bansa. Ito ay primarily sa mga OFWs. Pero hindi rin naman kung kayo ay nandito sa Pilipinas at gusto nyo talagang makaipon at yumaman, dapat natin gawin to. Simulan natin to. Every time tayo nasusweldo, halimbawa tayo ay empleyado, kinsenas, katapusan, every time tayo nasusweldo, ang dapat nating gawin, ano ang unang-una nating gawin? Kukuha ba tayo ng panggastos? Kukuha ba tayo ng pang good time? Kukuha ba tayo ng pang shopping? Pang grocery o ano? Mali po. Ang unang-unang gawin natin ay kumuha tayo ng 40 to 50% ng sweldo ninyo na inyong itatabi, inyong ibabangko, inyong isa-save. Sasabihin ninyo, napakalaki ng 40 to 50% sa mga OFW. Nakakalungkot kapag hindi nyo kayang makapag-ipon ng 40 to 50%. Imagine ninyo na yung palang kalahati o mahigit na kalahati ng sweldo nyo, yun pala yung expenses ninyo, yung pala yung budget mo monthly. Paano pala pag nawala ka ng trabaho? Paano kapag umuwi ka, 3 taon kang nagtrabaho sa ibang bansa, pero pag uwi mo, talagang lagas ang iyong inipon. Kaya kung hindi mo kayang makaipon ng 40 to 50%, nakakalungkot yan. Okay? So, may mga iba nga, 60 to 70 pa, para makapag-for good, para makapag-ipon, para yumaman, para makapiling ng pamilya. So, 40 to 50%, kaya ba? Kakayanin. Pag hindi nyo ginawa yan at hindi nyo sinubukan, lalo kayo makakiraman. Kasi, kung 40 to 50% ang kaya nyong ipunin, na magandang, malaking bagay na rin yan. Then, yung the rest, nandyan yung 30 to 40% ipapadala sa Pilipinas, or kung kayo naman dito sa Pilipinas, yung mga expenses sa Pilipinas, yung dito, yung pag-aaral, yung kuryente, yung tubig, yung pagkain, and then, the rest, 10 to 15%, ito yung ilalaan mong budget sa sarili mo. Pero huwag mo naman masyadong pakatipidin ang sarili mo at nakakaawa ka naman. So, ang unang-una, pag sumweldo, yung sweldo natin, 40 to 40%, 50%, yun yung isa-save natin. Huwag mangyari na kung ano yung natira after na magastos, mag-good time, kung ano natira, yun lang yung iyong iipunin. Wrong, napakamali po nun. Unahin munang mag-ipon. Unahin muna yung savings. Meron ka talaga na percentage na yun yung gagawin mo. Ipunin every month or every payday. Ano ba yung padalwa? Yung padalwa, ilista mo yung mga expenses ninyo. Yung expenses ninyo, yung magbabudget kayo. Ang budget ko sa Pilipinas, ganito, 15,000 lagi yan. Papadala ako ng 15,000 monthly.
ito ang inyong gagastusin, ito yung inyong babudgetin. Talagang pag tinubos, wala na, mahihirapan na tayo. Then, magseset ka rin, siyempre, ng budget mo sa sarili mo. So guys, dapat talaga katulong natin ang kapamilya natin, katulong natin ang pamilya natin, yung asawa natin, o kung sino man na tumutulong sa pag-budget, dapat talaga nakalis yung budget. Hindi yung pasobra ka ng pasobra. Guys, sabihin natin na hindi naman, siyempre, palatin naman natin na hindi naman ganoon kadali ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya guys, dapat, number 2, dapat nakalista lahat yung budget, nakalista talaga yung pagkakagastusan, yung babayaran, yung bills. May budget talaga na ilalaan mo. Alam mo talaga yung budget, hindi yung patsamba lang na gano'n. So para at least alam talaga na lahat ay account. Dapat alam talaga na nagbabudget na gano'n lang. Ito yung pakapagkasahin natin every month. So yun yung padalwa. Yung patatlo guys, siyempre, sarili mo naman guys, tayo nagtatrabaho, nasa ibang bansa. Gusto ko kahit pa paano naman, ay minsan mag-relax. Huwag naman yung toma, yung gasto sa malaki. So, siyempre, tayo nagtatrabaho naman. Siguro yung simpleng kain lang tayo sa labas weekly. Siguro yung konting nanood ng sine, yung relax din naman. Para naman hindi tayo stress na stress. Meron talaga tayong ilalaan na daily budget or weekly budget sa sarili nyo. Siyempre, yung paggastos nyo, yung pangkain nyo. Alam nga namang hindi ka kumakain na nagtatrabaho. Guys, huwag titipidin ang sarili sa pagkain. So, magkano yung ginagasto mo sa breakfast mo, sa lunch, sa dinner, siguro Monday to Friday, iba. Saturday and Sunday, iba. Then yung, kung halimbawa, namamasahay ka, yung ano pa. So, may weekly and or daily budget tayo. Halimbawa, weekly, ang budget mo sa sarili mo, kung sa pera sa atin is 2,000, okay, or 1,500. So, ito yung gagasusin mo. O, kung merong malabis after 1 week, o parang ang budget is 1,500, pero meron pa ako natirang 300. So, pwede mong itabi, or pwedeng gamitin mo naman. So, daily budget, weekly budget sa sarili mo, importante na alam mo yung gagastusin mo, alam mo yung budget mo lang. Pag nag-over ka sa budget mo, hindi maganda yun. Okay? So, yun yung patatlo. Yung paapat, ito ay tamang-tama para nasa ibang bansa, guys. Guys, nung ako'y nasa ibang bansa, holiday, halimbawa, Saturday, Sunday, or meron akong maliit na free time, nag-iikot-ikot ako sa gabi, nag-iikot-ikot ako, pupunta ako sa mga shops, sa mga peso-peso, naniningin ako, nagmamasid-masid ako. Ang pang-apat, magplano. Magplano ng pagninegosyo. Ako, ikot ako ng ikot. Pag may nakikita ko maraming tao na nagbibilihan ng siksikan, sabi ko, pwede kaya ito sa Pilipinas? Paano kaya? Tanong ng tanong, nagsa-search, nagmamasid-masid, nagmamatsyag-matsyag. Kasi, nasa ibang bansa ka, baka may mga negosyo ka na pwedeng daling dito sa Pilipinas. Baka may negosyo ka na magiging way or gagawin mo sa Pilipinas para mas mapaaga kang makaipon, mas mapaaga kang makapag-save, mas mapaaga kang makapag-business. Napakaganda kasi kung may plano tayo, may target tayo. Sabihin mo, 3 years lang ako dito sa Korea, 3 years lang ako dito sa Taiwan. Yung unang taon talaga, gagamitin ko ito, makapag-ipon, makapag-isip, makapag-plano. Yung 1 year, planuhin mo yan. Mag-ipon dyan. Nagpapadala ka, meron kang 40-50% ng savings. Target mo, after 1 year, magdinegosyo ka sa Pilipinas habang kasabay na ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Guys, dapat may plano tayo, dapat may target tayo. Magplano tayo magnegosyo, mag-isip-isip tayo. Sa Facebook, hindi lang ginagamit yan para mag-monetize or maki-usyoto ang Facebook. Naniningin ka, ano ba yung in sa Pilipinas, ano ba yung ibinebenta. Maniwala ka guys, kung meron kayong plano, meron kayong pinaglalaanan, alam ko, para bang inspired kayo na, oh, sige, sipag ako, sipag. At ako after 1 year, ako ay magnegosyo. So, ang target ko, targetin natin, karating pa lang natin sa mga bansa, ipon, padala, nagpaplano. May target ka na after 1 year, pag ninegosyo, wag sobrang agad, bilis agad, mag-ipon mo na, maging handa. Then, ang target after 3 years, for good. Or 4 years, or 2 years, kasi alam nyo, pag hindi nyo ginawa yan, siyempre, hindi nyo naman nga malalaman, pero, subukan natin, okay? So, yun yung pang-apat natin, magplano, magnegosyo. And, finally, number 5. Yung number 5, ito yung pinakalas na, okay? Guys, kaya nga sabi ko nga sa inyo, 40-50% mag-iipon, naka 1 year. After 1 year, may ipon ka na.
may plano ka ng negosyo. Kung ako sa inyo guys, yung naipon ninyo ng 1 year, ang kalahati, let's say nakapag-ipon ka ng 20,000 per month, in 1 year, magkano yun? Parang let's say meron kang 240,000 pesos ang gawin nyo. Yung kalahati noon, 120,000 pesos ipadalhin sa Pilipinas. Meron na kayo na pagplano ng negosyo, gawin nyo itong negosyong to. Hindi muna ako magpapadala ng pera sa inyo monthly. Imagine niyo, nagnegosyo ka, nagpadala kayo ng pera. Kung nagpadala kayo ng pera na itong negosyong ito ay kumikita, sasabihin niyo, oh guys, yung kikitain ng negosyong ito yung inyong gagasusin, ito yung inyong ibabudget, hindi na muna ako makakapagpadala. Sa ganoong paraan, katulong mo na yung kapamilya nyo na magtrabaho, na magbanat ng buto. Hindi puro asan sa padala sa iyo. Guys, maawa kayo sa sarili ninyo. Hindi habang buhay na malakas tayo, hindi habang buhay makapagpadala tayo, hindi habang buhay maganda ang sweldo natin, may maganda tayong trabaho. Guys, magpadala. Ulitin ko, yung 1 year mong naipon, yung kalahati noon ipadala mo. May pang-suporta ka pa na yung kalahating natira. Business, huwag ka na magpadala. Sabihin nyo, hindi mo na ako magpapadala at may pinag-iipunan ako, may pinaglalaanan ako. Gusto ko na mag-for good in 2 or 3 years time. Imagine ninyo guys. After 1 year, 2 years kang hindi nagpadala, ang kapamilya mo, nagninegosyo, kumikita, napalaki yung negosyo, may negosyo ka sa Pilipinas, may naipon ka na ng malaki, malakas ang loob mo na makapag-bakasyon, malakas ang loob mo na makapag-for good. Kasi, imagine niyo, matagal kang hindi nagpapadala dahil yung negosyo na yun ay kumikita na. Oh, napakaganda. Nakaipon ka na, nakanegosyo ka na, malakas pa ang loob mo na makapag-for good. Ngayon, ang tanong ay sasabihin ni, kahit pa paano kung hindi kumita, at least sinubukan. Alam nyo, kagandahan naman ng medyo maaga ka pa sa ibang bansang nagnegosyo. Huwag naman mangyari na after 1 year, nag-failed yung negosyo binuksan mo, marami ka pang oras o pagkakataon, bata ka pa, subok ng subok. Sa una, hindi naging successful. Anong nakuha mo doon? Experience, may natutunan ka. Subok lang ng subok. Finally, unay Diyos, makakahanap ka rin ng negosyo na makakapagpayaman sa iyo, makakapag-for good sa inyo, makakatulong sa pamilya. Kaya yung iba, tumagal na ng tumagal, 20 taon na, 30 taon na sa ibang bansa, takot na yung magnegosyo. Maniwala ka. Sa pagtagal ng panahon mong nasa ibang bansa ka, pagtagal mo na mag-isip, pagtagal mo makapag-decide, napakahirap na, matanda ka na kasi takot ka na. Kung pag-fail yung aking negosyo, hindi na ako makakabalik sa ibang bansa, matanda na ako, wala na mag-hire sa akin, samantala kung mas bata pa. Huwag na mangyari, just in case. Siyempre, hindi naman natin sinasabing laging 100% ang negosyo, kung hindi nga mangyari. At least, nasa ibang bansa ka pa, at least, kung nag-for good ka, hindi naging successful, may time ka pa makabalik sa ibang bansa. So, ang payo kong ito, mga kanegosyo, itong 5 ito, gawin natin. Kasama ng dasal, kasama ng tiyaga, paniniwala, sipag-tiyaga lang yan, lahat yan ay mangyayari. Lahat yan ay magiging okay. So, mga negosyo, kasi sa pamilya, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Please share to para sana may mga ibang tao na ma-inspire or matutunan dito sa itinuro natin. So, mga kanegosyo, wala tayong hangad kundi makatulong, lalo na sa mga FW natin. So again, nanawagan ako sa mga FW, gawin natin to. Nanawagan din ako sa mga nandito sa Pilipinas, tulungan natin yung mga kapamilya natin. Napakahirap maging isang OFW. Napakahirap po. Sana maantig ang damdamin natin. Sana makatulong. So, God bless po. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye-bye po.